Nako, eto na mga kabayan, kapapasok lang, BP Sara Sinibak Siluestro. Aba, Meregres Piatos nilantad na. Aba, yan po ang ating alamin sa video ito mga karibyo natin. Pero bago po natin simulan to, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, pasadahan po muna natin itong mga nagtitrending na balita dito po sa social media. Eto po mga kababayan, patungkol po kay Dilima yung ating pag-uusapan. Mhm. Na back to you. Ha? Na back to you po dito si Dilima. Ayon pa kasi dito sa ang balita ngayon. Dilima nagtaka kung bakit tahimik si BP Sara sa anyay pambabastos sa mga babaeng tulad nila. Anong tulad? Hindi kayo magkaparehas po ni BP Sara, no? Dilima, for your information, iba ka po sa kanila, no? Ito po, sabi niya po dito, ang hindi natin gets ay kung bakit si BP Sara ay naatim na manahimik kahit inaalipusta na ang mga babaeng gaya niya. Kita mo na yan, ha? Pero teka lang mga kababayan. No, meron po kasi dito, dito po sa pahayag ni Dilima, meron po akong gustong i-highlight, no? Sabi po niya dito, ito i-highlight ko rin na. Ito, sabi po dito ni Dilima, isn't the dignity of women far more important for her than personal or partisan interest? So nabanggit po dito yung dignity, mga kababayan, no? Dignity of women. So, ang bigla ko pong naisip kung meron bang ganun si Dilima. Kasi putak siya ng putak, no? Parang gusto niyang sisihin pa si BP Sara sa mga nangyayaring ito, di ba? Pero, ang problema nga, meron ka bang dignidad, Dilima? Di ba? Ito po kasi ang komento. Dito sa comment section, may dalawa pong video, no? So, i-play po natin yung video patungkol kay Dilima. Ito. Ika lang nga. Ito po mga kabayan, ha? Junel. Di ba? Pinagtawanan ka, Dilima. Sa pagkakataong ito. At tingnan mo, hindi lang po mga lalaki ang tumatawa sa'yo. Maging itong congresswoman na ito, tumawa rin sa'yo nang tinawag mo pala si Junel na Junel. Ito, pakinggan ulit natin. Junel. Sa pag-ibig na ito, na dalisay, tapat at wagas, ay walang dahilan na siya'y ipagkanulo mo o magsabi ka ng hindi katotohanan. Depende po sa sitwasyon dahil nga po, yung pag-ibig ko at wagas ay hindi niya sinukla ng wagas din na pag-ibig. Nako, hindi pala sinuklian ng wagas na pag-ibig ni Dilima si Dayan. Biruin mo, iba po si Junel, iba rin po ito, si Dayan, mga kababayan. Dito pa lang sa sitwasyong ito, saan ang dignidad na sinasabi mo, Dilima? Ginoong Dayan, ang sinasabi mo na hindi sinuklian ni Senadora de Lima ang wagas mong pag-ibig sa kanya ay itong mga huli na mga pagkakataon na ang inyong pagmamahalan ay nasa intensity 1 na lang. Opo, Subalit noong ang inyong pagmamahalan ay nasa intensity 5,
Masasabi mo ba na wagas, tapat at dalisay din ang kanyang pagmamahal sa iyo? Wagas din po, sir. Nararamdaman ko rin po. Posibleng maging So, ayan mga kababayan, pero ang problema nga po dito, may mga asawa po itong naging karelasyon ni Dilima, di ba? Yung driver niya, si Junel. So, may mga pamilya po yan, no? So, speaking of dignity, no? Kliniko po yun para makita po natin na ang isang babae na katulad ni Dilima ay napaka lakas ng loob magsalita ng dignity, no? Kung siya naman po ay walang ganon, di ba? Ito pong naging komento ng ilan po sa ating mga kababayan. Sabi po dito, siya nga din ang nagtaka bakit tahimik sa flood control at corruption. Correct. Ano ba yan? Bawat may lumalabas na issue, need talagang idawit si BP. Desperada lang. Oo nga eh. No? Kayo mga kababayan, ano pong yung masasabi ninyo dito kaya Dilima? Just comment down below at eto. Attorney Harry Roque, meron pong pahayag na mukhang magugustuhan nyo kung sakasakaling ito po ay mangyari. Sabi po dito ni Attorney Harry Roque, let Sara lead now, not in 2028. Aba, sino po sa inyo ang mga pabor at hindi pabor? Dito po sa sinasabi ni Attorney Harry Roque na kailangan na, no? Na si BP Sara na ang mamuno ngayon at hindi na paabutin ng 2028. Ayan. Ito po naman ay naging komento natin mga kababayan patungkol po sa pahayag ni Attorney Harry Roque. Sabi po ni Teresita Baltasar, when the president is out of the country or incapacitated, the vice president step in hold the reins of government. Pero hindi po yun ang nangyayari. Hindi sa totoong buhay, hindi po nangyayari yan. Okay? Sabi naman po dito, the impossible dream daw, sabi ni Edna de Guzman. Ayan. Normela, sabi po, it is now happening. She is leading in all national surveys. She has spot in the international news coverage. People are all getting excited and filled with Europea, whatever or wherever she is gracing. People are calling out on her and convince her to run for presidency race in. Then, if there is one thing existing like political trend, presidential mania, or simply personality emulation, then that must belong to BP Sara Duterte, praying that it would reflect in 2028 presidential election, no? So, nag-declare na naman po si BP Sara na talagang tatakbo po siya, no? Sa 2028, no? Ang inaantay na lang po ng taong bayan ay ang 2028 kung aabot pa sa 2028, no? Sabi po dito, let lead Lenny 2028, aba. Si Lenny daw ang dapat magmuno 2028. Ayan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dito sa naging pahayag, no? Ni Attorney Harry Roque, na let Sara lead now, not in 2028. Just comment down below mga kababayan. At ito, pasadahan na po natin yung video. Bigyan po natin ng reaksyon. Ito na po. Ito ang mainit na balita na siyang dapat malaman ng taong bayan at tila usap-usapan ngayon sa mundo ng social media. Umani ng matinding reaksyon ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte matapos niyang banatan ang isang mambabatas na umani may 8 milyong utang sa kanyang asawang si Attorney Manasseh Carpio. Ngunit tila kabilang pa umano ito sa mga bumabatikos sa kaniya sa usapin ng kaniyang Statement of Assets, Liabilities and Net
worth at sa aligasyong unexplained wealth. Ayon kay BP Sara, ang tinutukoy niyang individual ay isang miyembro ng House Committee on Justice na kabilang umano sa mga kongresistang nag-iimbestiga sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education noong siya pa ang kalihim ng DepEd. Ang naturang pahayag ay may kaugnayan sa isang aligasyon na unang lumabas noong 2025 kung saan sinabi ni BP Sara na si Batangas Representative Jervil Luistro ay hindi umano nagbayad ng 8 milyong legal fees sa kaniyang asawang si Attorney Manasseh Carpio. Ayon sa Vice Presidente, si Luistro umano ang lumapit sa kaniyang asawa upang hawakan ang kaso ng kaniyang asawa na nahaharap noon sa rape charge. Tinanggap umano ni Carpio ang kaso bilang bahagi ng kaniyang trabaho bilang abogado. Ngunit matapos ang kaso, sinabi ni BP Sara na hindi umano nabayaran ang kabuuang 8 milyon na professional fee. Sa ngayon, wala pang inilabas na pahayag si Representative Luistro kaugnay ng panibagong pagbanggit ng Vice Presidente sa naturang issue. At para sa buong detalye ng balita, narito't panoorin natin ang full video. Kasi lahat ng mga tao sa loob ng House of Representatives, naririnig naman nila yung usapan sa loob eh. Tsaka yung mga tiga Mindanao, nagkukwentuhan yan. So merong isang tiga Mindanao na nirecruit siya. Sabi sa kanya, uy, dito tayo, Martin Romualdez for President. Tapos, sabi nung kinausap, sabi niya, kasi yung kumausap sa kanya, isang congressman din na tiga Mindanao. Sabi niya, paano si Sara? Si Sara yung kandidato. Tapos sabi niya, wala na yan si Sara. Sabi niya, i-impeach nila yan. So doon ko unang na-confirm. Itong ginagawa lahat, makikita mo sa pronouncements ng Makabayan, impeachment. Sa kanila nang galing una yun. Tapos confirm ko sa recruitment nila sa Martin Romualdez for President doon sa Mindanao. Anong year to? 2023. Isang taon pa lang. Kasi kung makita nyo sa mga sumusunod na budget, nandun yung AKAP, AIX, tupad na pinamimigay nila sa bagong Pilipinas caravan nila. Kasi iniisip siguro nila, yun yung paraan kung ito yung vehicle, kumbaga, sasakyan niya papunta sa presidency. Yung pamimigay ng pera kung saan-saan. Na hanggang ngayon, by the way, walang tumingin kung totoo nga ba yung mga recipients doon sa AIX at sa tupad at sa AKAP na nilabas na pera ng gobyerno. So parang sinasabi niyo po pala yung nauna yung idea na impeachment bago maghanap tayo ng ebidensya. Yes. So hindi yung, di ba, pag may kaso ka, titingnan muna kung anong nangyari, tsaka kakasuhan. Dito, nauna yung impeach natin, hanap tayo ngayon ng ebidensya. Ganun yung makikita mo sa timeline nila, sa lahat ng mga sinabi nila. Makikita mo siya. Nilatag kasi namin lahat eh. Paano ba ito nagsimula? Saan ba ito nagsimula? So makikita mo doon, lalong-lalo na sa word na still premature. Pero itong People's Initiative na lumutang din noon, kakambal nitong pagbibigay nila ng mga ayuda. Oo, kasi kung maalala ninyo, nasa kabinete pa ako noon. So, ang gusto talaga nila is Martin Romualdez for President para susunod siya kay BBM. Nasa kabinete pa ako noon. So, hindi nila ako maatake ng diretsahan. Ang ginawa nila, nag-People's Initiative sila. Kasi ito daw yung charter change na sinasabi. Ang gusto nila doon, baguhin ang botohan ng Senate at ng House para mas madali maka-amenda ng Constitution. Kasi sumabog ito, di ba? Kasi nagalit yung mga tao. Pinapapirma sila, tapos binabayaran yung pirma. Tapos minsan naman, pinapapirma sila, tapos sinasabi na, uy, ibibigay sa'yo AIX tupad. Tapos hindi binigay sa mga tao. Kaya sumabog yung People's Initiative nila. Namatay siya. At meron akong confirmation na alam ni BBM yung charter change. So kung makikita ninyo, dito sa timeline, nandun na tayo sa AOM, October 3. Noong November, kung maalala ninyo, November 2023, paalis siya papuntang United States para sa APEC. Bago siya umalis, one day before, tinawagan ko si Senator Amy Marcos. Sabi ko sa kanya, samahan mo naman ako kasi kailangan ko kausapin si BBM. Kailangan ko isama si Senator Amy dahil hindi ko kaibigan si BBM. Katrabaho ko lang siya. Presidente lang siya para sa akin. Si Senator Amy, maayos kausap na tao. So, tsaka kapatid niya.
So, nandun kami. Kinonfronta ko diretso si BBM. Sabi ko sa kanya, bakit merong pagpaplano ng impeachment sa House of Representatives sa akin? O, tapos sabi niya, alam niyo si BBM, nag-English yan eh. Sabi niya, oh, that's not true. Ganyan. That's not true, there's nothing like that. Ganyan siya. Tapos, natigil yung denial niya kasi sa sobrang daldal niya, lumabas sa bibig niya na ang prioridad daw is charter change. So, nung narinig ni Senator Amy yung charter change, nag-react siya. Sabi niya, sa dami-dami ng problema ng ating bansa, bakit naging charter change na ang prioridad? Tapos sabi niya, no, this will be for the country because it's all about the economic provisions, ganyan. So sabi ni Senator Amy sa kanya na parang tipong, hindi yan economic provisions eh. Kasi pag binuksan mo yung amendments ng Constitution, bubuksan mo lahat yun. Hindi mo pwedeng sabihin na ay ito lang, economic provisions lang. Kasama na doon yung political. Doon kasi unang diniscuss na tatanggalin ang opisina ng Vice President at papapahabain yung terms ng members of the House of Representatives. So more than 3 years na yung isang termino. So dun yun, na-confirm ko na alam ni BBM yung ginagawa, bilihan ng signature sa People's Initiative. Doon sa discussion namin kasama si Senator Amy Marcos. November of 2023 yun. Kung makikita nyo sa pag-alis niya, nandoon ako, bago siya umakyat sa hagdanan, lumapit siya sa akin. May binulong siya sa akin. Alam niyo si BBM kasi mahilig magmumble, yung may gano'n, na hindi mo siya maiintindihan. Meron lang siyang clear words, iilan, at yun lang yung pa-pick up mo sa sinabi niya. Nung lumapit siya sa akin, nasa hagdanan na siya, may sinabi niya sa akin, don't worry, I'll take care of you. So parang nagulat ako, na parang nagsinungaling ka kagabi na hindi mo alam ang impeachment. Kasi bakit ka naman magsasabi ng I'll take care of you? 'Di ba? Ang tagal namin nagsama sa kampanya. Halos mamatay-matay na kami sa init, sa dehydration, sa pagod. Hindi ba nagsabi yan ng I'll take care of you? Tapos bigla, meron akong kinompronta sa'yo na usapang impeachment sa House of Representatives, ibubulong mo sa akin bago ka umalis, I'll take care of you. Why do you need to take care of me? You know something. 'Di ba? Huling-huli kasi mga lalaki sa mga ano eh. Oo nga. Sa mga pambobola eh. Hindi po kayo tumingin. Pero I'll take care of you. Sinabi niya yun. So, ano dating sa'yo? Nung sinabi niya yun? Kung ikinoconnect mo ito na meron siyang alam. Kasi never siya nagsabi sa akin na I'll take care of you. Never. Simula nung nagkita kami, pinakaunang pagkikita namin, para mag-discuss ng pagtakbo namin, ng unity team, doon sa kampanya, wala, yan siya sinabi. Hanggang, ano na yon, November 2023 na yon, first time mo magsasabi na I'll take care of you after kita kinonfront na pinagpaplanuhan yung impeachment ko dyan sa loob ng House of Representatives. So do you think na si Romualdez na nagpaplano, then here comes Marcos, sasabihin niya, akong bahala sa'yo, huwag kang mag-alala, or I will take care of you. Or kasama siya doon sa plano ng impeachment. Kasama siya doon. Kasi, bakit mo naman i-deny tapos sasabihin mo I'll take care of you? So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? Just comment down below. At syempre, huwag pong kalimutang i-like at i-share po ang ating video. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.